Praise the Lord. Yan. Iba din yung praise the Lord. Amen. Praise God. Now, alam niyo sa tuwing araw ng Sunday, pag Sabado sila nakakaisip ng Sunday, I will prepare myself for God's service. Sino nakakaisip ng gano'n? Kumbaga naka-default na sa katawan niyo mga kapatid na. Yung mga Christian, parang we are default. Every Sunday, we will going to church for a service. Amen? Yung mga anak ng Diyos, no? Ayon nga kay Apostle John, mga kapatid ko, no? John chapter 4, verse 23 to 24, no? Dumarating yung oras, sabi doon, at hinahanap ng Diyos, no, yung mga anak niya na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kung tayo, bilang mga anak ng Diyos, para tayo naka-default for service every Sunday, ang Diyos din, no, meron po siyang defaulting time sa kanyang mga anak. Na pag dumarating yung araw na yon, alam niya, yung anak niya yon, sasambahin siya sa ganong time. O sa ganong pagkakataon, o sa ganong araw, o sa ganong minuto, mga kapatid ko. O sa ganong oras, pag dumarating yung Sunday, alam ng Diyos, naka-default sa Kanya, is ready to hear, mga kapatid ko, na yung kanyang mga anak ay mag-worship sa Kanya. No? Hindi yung pagdating ng Sunday, iniintindi mo, maglalaba ka, kaya lulutuin ko, no? Yung maniningil sa akin, nandyan ha. Ganun. Kapatid ko, no? Dapat yung Sunday, mga kapatid ko, dahil ang ating Diyos, amen, meron siyang default time para sa kanyang mga anak. Ganun din tayo. Meron tayong default time pag Sunday. Pag Sunday, huwag ka nang mag-isip. May nagyayasa yung kaibigan mo, anniversary, kasal, birthday, o first time kayo ulit magkikita, no, mga kapatid, reunion. No? Pagdating ng Sunday, itabi mo yan. Sabihin mo, meron po akong inaatin ng fellowship every Sunday. Praise God. Sana po ay maging ugali na natin na kapag dumarating ang Sunday, meron na tayong ganung heart, open na tayo, no? Para hindi ka na mag-iisip, aatin ba ako? Hindi ako aatin. Marami kaya sila ngayon doon, konti kaya sila. Sino ba preacher ngayon? No? Si elder dyan, di ba na ako atin? Si elder ron, atin ako. Magaling yun. Sino atin? Si pastor. Sige, atin din ako. O gano'n, no, mga kapatid. No? Praise God. No? Dapat pagka oras ng Sunday, yung focus natin, no, nandun tayo. Alam niyo, para tayong alam niyo yung sabi ni Pablo in Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Lay up your treasure in heaven. Tumingin ka, looking into Jesus, no? Sabi ng Panginoon. Para pag umaatay pala tayo pag Sunday, from service, hindi yung kaibigan mo, hindi yung nanay mo, hindi yung tatay mo, hindi yung kaibigan mo yung nagtatanim para sa'yo. No? Hindi sila yung gumagawa para makapag-lay up ng treasure doon sa langit para sa'yo. Hindi. By yourself, ikaw mismo, yung magtatanim para doon sa langit, mga kapatid. Amen? Tayo tayong lahat, mga kapatid. Praise God. Let us read. Ang ating verse, mga kapatid ko, ay sa 1 Peter chapter 4, verse 14 to 19. Let us read together. Verse 14. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. Ganda, no?
Sa 15. Sige po, sabay-sabay tayo. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminals or even as a meddler. Tama po ba tayo? Amen. Ayan. 16. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. For the Spirit of glory and of God is rest. Oh, ganun, bumalik. Oh, ay, teka, sorry po, mga kapatid. Tama, 16 na pala. Ako pala yung mali, sorry. Kaya pala, sorry ko, ganun bumalik. Okay. Sige po. 16 tayo. Ayun na pala. Sarap. Amen. Sabay-sabay tayo. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that pain. Amen. 17. For it's time for judgment to begin with God's household, and if it is begin with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? 18. And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? Question mark, no? Ano kaya para sa kanila? 19. So then, those who suffer according to God's, should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Let us bow, mga kapatid ko. Father in heaven, once again, we bow down. We humble ourselves. Hallelujah. You know everything from the past, from our present, and our future. We cannot hide anything from you, Lord. You know everything with us, O God. We pray, O God, na samahan mo kaming muli. Come together, Panginoon, for your worship, for your service. Let your mighty Spirit moves, operates in this place, Lord. Let the angel ministry with us, O God. Hallelujah. Let the Holy Spirit touch every heart, every broken heart. Those who having heavenly burden, Lord. Those who having big problem. Doon sa mayroong mga problema, Panginoon. Doon sa mayroong mga karamdaman. Touch everyone. Let your healing process be with us today, O God. As we hear, Panginoon, hearing your word, Panginoon, ikaw ay kumilos na malaya sa amin, Panginoon Jesus. We allow your presence, Panginoon, in our midst na kumilos ka, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Manguna ka, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Kumilos ka, Panginoon, na may kapangyarihan sa amin. Hallelujah. Bakuran mo, Panginoon, ang gawain ito ng iyong banal na Espiritu, O God. Hallelujah. Upang hindi makapasok ang magnanakaw, ang kaaway, Panginoon. Ang Espiritong mandaraya, Panginoon. Hallelujah. Ang katamaran, Panginoon, kahinaan. Bagkus balutin mo kami ng kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Buong sigla, Panginoon, ang igawad mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa oras ito. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Kung may mga patiran pang paparito, ingatan mo sila, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Ang gawain ito ay para sa iyo. Dapat kang purihin. Dapat kang pasalamatan, Panginoon at Diyos. Ito po aming dalangin. In the name of Jesus Christ, we pray. Everybody say, Amen. God bless po, mga kakaupo na tayo, mga kapatid ko. Praise God. Amen. Gusto kong balikan, mga kapatid ko, yung mga verse. Amen. Sabi rito, if you are insulted because of the name of Christ, you are be blessed. Sabi mo nga sa kasama mo, you are insulted of Christ. Naranasan niyo na ba kayong na-insulto, mga kapatid ko? Or pinagwikaan ng hindi maganda nung kayo ay maging Kristiyano? Tinawag ba kayong, si born again? Si Barnabas. Si Christian, dyan na. Yan na yung may dalang Bible. Yan, pangangaralan tayo.
Nasubukan niyo ba mga kapatid ko, yung minsan pinagtawanan ka? No. No. Sabi ng Bible, mga kapatid ko, ayon kay Pedro, if you are insulted because of the name of Christ, ano yung sunod doon? You are blessed. You are blessed. Sabi mo sa tabi mo, you are blessed. Amen. Pangako ito ng Diyos doon sa mga taong tinawag sa kanyang pangalan. Anyone that cries, mga kapatid ko, nandoon sa kanyang pananampalataya, if you are called in the name of Christ, if you are called, mga kapatid ko, sa pangalan ng ating Panginoon, no? Dala-dala mo ang ating Panginoon, mula nang makilala mo siya, mga kapatid ko, if you are insulted, no? If they are telling you something bad and hurt your feelings, mga kapatid ko, sabi ng Bible, you are blessed. Pili kayo, ikaw yung manginsulto o ikaw yung blessed? Mga kapatid ko. Ibalik nang mainsulto ka. Sabi ni Pablo, di bali nang mainsulto ka. Pero sa harapan ng Diyos, you are blessed. No. At isa pang maganda, mga kapatid ko, you are blessed for the Spirit of glory and of God rests on you. Amen. Isang napakaganda, mga kapatid ko, kapag pala ang tao o ang isang Kristiyano pinagwiwikaan siya ng hindi magagandang salita. Sorry po. Yung lang ako No? Kapag pala dumadanas sa mga Kristiyano ng ganitong klase ng tinatawag na pag-uusig, no? Ang ganun na ganitong klaseng tinatawag na pananalita ng mga nasa labas, no? Praise God. Masyadong parang malakas, ano? Amen? Pag ganun pala, mga kapatid ko, kung babasahin ko sa wikang Tagalog, kung kayo'y mapintasan, yan, dahil sa pangalan ni Kristo, mapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ng Espiritu ng Diyos ay nagpahingalay sa inyo. No? Alin po ba yung pagkatinawag na nagpahingalay? Ibig sabihin yung Espiritu mismo, yung kaluwalhatian mismo, mga kapatid ko, no? Yun sa wikang Tagalog, no? Yung kaluwalhatian ng Diyos, the glory of God, no? Ay nagpahingalay sa iyo, no? Isipin mo, yung Diyos, mga kapatid, yung kanyang Espiritu nandoon sa iyo, mga kapatid ko. Kapag somebody reviling you, mga kapatid ko, naglalakad ka, no? Pinintasan ka dahil may dala kang Bible, pinintasan ka dahil pupunta ka na ng church, mga kapatid ko. Pinintasan ka dahil nakita sa iyo, mga kapatid ko, iba na yung pananamit mo, mga kapatid mo. No, dati amoy, ano ka, no? No, amoy, hindi ka dati Kristiyano, amoy kambing ka, mapanghi ka. No? Pero ngayon, amoy tupa ka na, amoy Kristiyano ka na, no, mga kapatid ko. At pag nakikita ka, papunta ka dun sa inuman, yan. Pag Sunday, nandun ka na, mga kapatid ko, nagre-ready ka, hindi para pupunta ng church, nagre-ready ka na. Dahil susunduin ka, pupunta kayo ng party. Punta kayo sa mga saayawan. No? Pero, ngayon, pagdating ng Sunday, mga kapatid ko, no, idala kang Bible. Sino nagdadala rito ng Bible? Nahihiya ba kayo pag nagdadala kayo ng Bible? No. Kayo mahiya. Dati na, wala tayo sa Panginoon. Dala-dala mo sa kamay mo, alak, tsaka sigarilyo, drugs, no? Kung ano-ano yung dala mo sa kamay mo. Ngayon, bago na, no? Dapat Bible na yung dala mo, mga kapatid. No? Praise God.
Alam mo, mga kapatid ko, isang napakaganda sa isang Kristiyano na pag magpahingalay sa iyo ang Diyos. Magpahingalay sa iyo, mga kapatid ko, ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin yan, mga kapatid ko, kung may mga nag-iinsulto sa inyo, may pumipinta sa inyo, isa lang ang ibig sabihin yan. Ang Espiritu ng Diyos nagpahingalay sa inyo. Di man ako nagsabi, di ba? Nabasa lang natin, mga kapatid ko. At kailanman di nagsisinungaling yan, mga kapatid ko. If somebody insulted you when you are becoming Christian, mga kapatid ko, the Spirit of the glory of God rests on you. Kamay mo yung katabi mo sa inyo. The Spirit of God rests on you. Amen. Praise the Lord. Tatawid tayo. Kunin ko lang yung mga ibang mga kapatid. Jump lang ako Praise God. Isa pa. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed. Sabi mo nga sa tabi mo, are you a Christian? Do not be ashamed. Yeah. Yung sa kanya. But praise God that you bear that name. Purihin ang Diyos. Amen. Sa wikang Tagalog, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng isang Kristiyano, huwag mahiya. Kung naging Kristiyano ka na, may dala kang Bible, huwag ka mahiya. Kung ikaw ay pupunta ng church, huwag ka mahiya na sabihin mo sa kanya, pupunta ako ng church. Mga kapatid ko. Kung ikaw ay Kristiyano na, mga kapatid ko, huwag ka mahiya. No? Nasabihin sa kanila, mga kapatid ko, na meron kang pupuntahan. Ikaw ay mag-worship sa Lord. Ikaw ay maglilingkod. It's Sunday time. No? Meron akong 6 na araw para sa inyo. Pero isang araw para sa Diyos. Itong salita na to, na 6 na araw para sa tao at 1 araw para sa Diyos, matagal na, mga kapatid ko. Na sinabi yan, mga kapatid ko, in the time of Moses, mga kapatid. Alam natin yan, mga kapatid ko, na mayroong araw ng pagtatrabaho, 6 na araw binigay sa atin ng Diyos. Pero sabi doon, pagdating ng 7 araw, ito ang araw ng tangilin sa Diyos. Sa Diyos talaga, may araw talaga para sa Kanya. No? Kaya nung bumaba si Kristo sa laman, mga kapatid ko, nung napunta siya, no? Sa lupa, mga kapatid ko, pinangaral niya, sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang Panginoon. Seek ye first, but seek ye first the kingdom of God. No. If you are suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that bear that name. Meron palang, mga kapatid ko, na pagpupuri pag ikaw ay tinawag na Kristiyano. No? Kapag ikaw pala, mga kapatid ko, ay tinawag na isang Kristiyano, mga kapatid ko, on that time, mga kapatid ko, sabi niya, purihin mo ang Diyos. Ano kaya ang ibig sabihin noon, mga kapatid ko? Bakit sinabi ni Pablo na kapag ikaw ay tinawag na Kristiyano, mga kapatid ko, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Alam niyo, mga kapatid ko, kasi yung pangalan na yan, nakakabit sa iyo, no? Yung pinagalingan ng salita na yan is Christ, the Anointed One. No? Yung pangalang Christ, mga kapatid ko, ito ay nilangisan ng Diyos. Kaya yung pangalang Christian, nilangisan niya ng Diyos. Kaya nga pagka ikaw ay natawag na ganyan, kasi yung pangalang Kristo, mga kapatid ko, dapat yan purihin talaga. Dakilain talaga yan. Luwalatiin talaga yan. Kaya yung pagiging Kristiyano natin, mga kapatid ko, dapat purihin ng Diyos sa pangalan na yan, mga kapatid.
ngayon, dito sa lugar na to, no? Parang dalawa lang ang klase ng tao. No? Isang Christian, isang non-Christian. Ano pa? At Muslim, mga kapatid ko. No? Yun yung nandito. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Huwag tayong mahiya pag tayo ay tinawag na Christian. Yan. Parang tapos na kaagad tayo, no, mga kapatid. Lumulundag-lundag lang tayo. Sa 19 na, sabi dito, so then those who suffer according to God's will commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Ganun pala mga kapatid ko, no? Kapag kayo tinawag ka bilang isang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, no? Sabi doon sa wikang Tagalog, no? Yung so then those who suffer according to God should commit themselves. Kumbaga sabi doon, kaya pinagkatiwala naman ng nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos. Kumbaga parang ikaw pala, ako pala, yung mga anak ng Diyos pala, mga kapatid ko, parang binigyan ng tinatawag na katiwalaan, no? Parang iba yung tunog, mga kapatid. Parang ano tawag sa'yo? Yung katiwaldas, no? Alala ko dati, mga kapatid ko. Sa school namin, nung ako yung nag-aaral pa ako, siguro narinig nyo na din yan. Kapag ikaw ay treasurer, minsan, pinapalitan yung pangalan mo, si Katiwaldas. Di ba? Pag ganyan. Kasi hawak mo yung tinatawag na pondo ng mga estudyante ng inyong classmate, mga kapatid ko. No? Yung Katiwaldas natin. Praise God. Nakatiwala, parang tinatawag na sa ibang salita, no? Shepherd. Parang gano'n, no? Tayo ay katiwala, mga kapatid ko, ng Diyos. Ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. No? Sabi dito, and continue to do good. Bakit ba nag-i-echo? Ano ba yan? Pag boom, maagawa ganun. Pwede bang bawasan natin yung ano? Yan. Praise God. Yan, okay yan. Yan. Ano? Yung mga anak ng Diyos, dapat, ang sabi din, continue to do good. Napakahalaga, mga kapatid ko, bilang mga anak ng Diyos, na tayo ay patuloy na gumawa ng mabuti. Dahil yung tumawag sa atin, mga kapatid ko, ay merong ganung kalagayan. No? Kalagayang tinatawag na mabuti. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus, nang nasa lupa siya, may time, mga kapatid ko, no? Isang senaryo, no? Sabi niya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Kausap niya yung mga Pharisees, mga kapatid. Sabi niya, isa lang ang mabuti. Sino ba yung mabuti, mga kapatid? Diba? Ang ating Panginoong, mga kapatid ko, ang ating Diyos, mga kapatid. Siya lang ang mabuti. Sabi niya, meron lang isang mabuti. Ang ating Panginoon. Tapos na tayo, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Praise God. Ayan. Ascending Church. Ito yung, kasi tinatapos namin yung series, iniwan sa amin ni Pastor. At ito naman yung isa na pili ko, mga kapatid ko. Ascending Church. No? Parang, kala ko, Elder Joe, tapos ngayon, pamagat pala. Ascending Church. Yan po yung ating tinatawag na message for the day. Kumbaga,
pinadala o ang kumbaga yung tawag dito, pinadala o siya yung pinapapunta roon o parang bang ambassador. Parang ikaw yung ipinadala doon, no? Yung church, mga kapatid ko, no? Dahil nabuo na, mga kapatid ko, in the New Testament, yung iglesia ng Diyos, nagkaroon ng tinatawag the church, no? Doon sa New Testament. At nung wala na yung mga anak ng Diyos in the time of New Testament, mga kapatid ko, naiwan yung church, naiwan yung mga ngaral sa church, naiwan yung mga lumang mga Kristiyano, naiwan sila, mga kapatid ko, they are sending abroad, mga kapatid ko. Ipinadala sila sa iba't ibang lugar, mga kapatid ko, nangalap sila, humayo sila, mga kapatid ko. No? Hindi sila nanatili, mga kapatid ko, na doon lang, mga kapatid ko. No? Kung sa Corinth, sa Philadelphia, mga kapatid ko, sa Tarsus, kung saan lugar, mga kapatid ko. No? Kaya yung merong meron tayong book, book. Iba't ibang klaseng book. Sa sulat ni Pablo, Corinthians, Galatians, Ephesians, kasi mga church yan doon sa lugar na yon, mga kapatid ko. Yun yung pinadala sila, mga kapatid ko, mangaral ng salita ng Diyos. Pero yung nabasa natin na yun, it's only a book now, mga kapatid ko. Ibig sabihin, natapos na sa kanila, mga kapatid ko. Pero yung tinatawag na message ng Lord to send all those Christians, mga kapatid ko, all those teachers, pastors, mga kapatid ko, evangelize, mga kapatid, evangelize the Word of God, ay nagpapatuloy. Hindi humihinto ito, mga kapatid ko, na patuloy na nagdadala o nangangaral ng salita ng Diyos. Mga tayo rito. Nangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid ko, dahil naalala niyo, mga kapatid ko, before when God or Jesus Christ, mga kapatid ko, before He caught up from heaven, bago siya umakyat doon sa langit, mga kapatid ko, nag-iwan siya ng salita, sabi niya, narito, ang lahat ng kapamahalaan, sabi niya, ay nasa akin, according sa Matthew chapter 28, verse 18, 19 to 20, mga kapatid ko. Narito, humayo kayo sa buong sanlibutan. Yung salita ng ating Panginoon, that is way back 2,000 years ago. Napakatagal na, mga kapatid ko. Now is 2024. Papalit na ulit ng panibagong taon. 25. But still, they are sending people, mga kapatid ko. Still, the Spirit of God, mga kapatid ko, mikilos pa rin, mga kapatid ko, para ipangaral ang salita ng Diyos. Hanggang maabot yung pinakadulo-dulo, mga kapatid ko, ng tao. Napakalaga kasi, mga kapatid ko, na yung salita ng Diyos ay maipangaral. Kasi one of the promise of God, na matapos ng maipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, sabi doon, sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat kung saan mayroong tao, mga kapatid ko, pag naipangaral na to, lahat ng tao ay nakarinig na. Ibig sabihin, 0%, mga kapatid ko na lang, wala na talagang lugar. Ibig sabihin, lahat nakarinig na ng salita ng Diyos. Kaya makakarinig kayo ng pangangaral sa bus, may pangangaral sa TV, may pangangaral sa radyo, ginamit ang social media, sa FB, mga kapatid ko, sa ating cellphone. Nakikita nyo may nangaral, they are still sending, mga kapatid ko. Still sending the Word of God, mga kapatid. Dahil kapag dumating na yung time, lahat ng tao ay nakarinig na. Sabi ng Bible, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, the end will come. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, ito palang pangangaral ng salita ng Diyos, meron din palang katapusan ito.
when the Bible or the Word of God preaches all mankind, the end will come, mga kapatid ko. Pag wala na kayo narinig na nangangaral, ibig sabihin tapos na yung pangangaral. Yan, kaya nangangaral ako dito, huminto na ako. Hindi nyo na ako nakita, alam nyo na. Tapos na yung pangangaral. Kaya nangangaral naman ako, wala na kayo. No? Sabay-sabay tayo, umakit na tayo sa langit, no? Mga kapatid ko. We'll be caught up together in heaven, mga kapatid ko. I'm kay Pablo. Sending church, mga kapatid. Nung isinulat ni Pablo ito, yung pinakabuod nito, mga kapatid, sabi rito, in the call of maturity, yung ating church, yung ating pagiging Kristiyano, yung ating paglilingkod sa Panginoon, yung ikaw ay tawaging anak ng Diyos, mga kapatid, from baby, no? Kaya ang Bible, no? Si Apostol Pedro, mga kapatid ko, nangaral siya tungkol doon, mga kapatid ko, sa mga Kristiyano, kung sila yung mga bago pa, they call them babies sa ating Panginoon, no? But hindi ka mananatiling baby, hindi ka mananatiling, kumbaga, kung nakatin ka ngayon, bukas, iba ka na. Sa susunod na bukas, iba ka na naman ulit. Sa susunod na araw, iba ka na. After 1 month, iba ka na. After 1 year, iba ka na. After 2, 3, 4, 5 years, iba ka na. Hanggang dumating the time of your maturity. Minsan, depende yung mga kapatid ko sa mga tumanggap sa Panginoon. May mga tumatanggap, nagulat kayo, 1 taon pa lang. They are ready to preach the Word of God. No? Because from the bottom of their heart, they are serious. No? No? To do the will of God. May mga Kristiyano, mga kapatid ko, nung marinig nila ang salita ng Diyos, parang ganun lang, suddenly, nagbago na. Nung si Pablo, mga kapatid ko, nung siya ay hindi pa anak ng Diyos, tinutugis niya yung mga Kristiyano. Pinakukulong niya, babae at lalaki, mga kapatid ko, matanda, bata, pagdala, naalaman niyang Kristiyano ito, pinakukulong niya, mga kapatid ko. No? Alam natin sa Bible, one time, mga kapatid ko, pinahuli niya si Stephen. No? Ano ginawa kay Stephen, di ba? He is stoned to death. Pinatay siya sa pamamagitan ng bato. Yun yung isa sa pinakamasakit na kamatayan, no? Yung batuhin ka, yung unti-unti mong nararamdaman yung kamatayan mo, no? Sakit. No? In the call of maturity, believers are admonished to live obedience, no? Bakit, mga kapatid ko? Bakit tinuturuan yung mga mananampalataya? Bakit tinuturuan yung mga likod ng Diyos? Bakit tayo tinuturuan, mga kapatid ko? Sabi din, are admonished to live in obedience. No? Napakahalaga, mga kapatid ko, na tayo bilang mga anak ng Diyos, no? Pag dumating na tayo ng call of maturity, kinakailangan mo na, mga kapatid ko, ikaw ay sumunod sa utos ng Diyos. No? Utos niya, mga kapatid ko, na ipangaral mo yung salita ng Diyos. Hindi lang ako, mga kapatid ko, hindi lang si Pastor Ronnie, hindi lang si Elder Sherwin, hindi lang si Elder Ron, mga kapatid ko, ang tinuruan, o mga deacons, mga kapatid ko, o admins, everybody, mga kapatid ko, in the church, no, shall send to everyone, mga kapatid ko. No? Kaya tinuturuan tayo to admonish, to live in obedience as response, mga kapatid ko. No? Napaka-shortcut, pero nandun na yung pinakabuod, mga kapatid ko. Nung sinulat ito ni Pablo, mga kapatid ko, sinabi niya ito ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos. Pag tinawag na sila sa tinatawag na maturity time, no? Yung tinatawag na parang edad na, no, mga kapatid ko. No? Kapag ikaw ay matagal na sa Panginoon, no, dapat, alam niyo yung tinatawag na maturity. Hindi naman kasi parang matanda ka na, no? Parang ako, no, mga kapatid. Yung ibig sabihin, yung paglilingkod mo, nagbabago sa Lord. Dati, sama-sama ka lang, nagdadala ka lang
Ito, nagtutupi ka ng wire, ganun ka, umaatin-atin ka lang. Tapos hanggang, yun na, tumutulong-tulong ka na. Tapos isang araw, tumutugtog ka na. Isang araw, ikaw na yung naglilid. Isang araw, nangangaral ka na rin. No? Yung maturity mo bilang mga anak ng Diyos, lumalago. No? Isang araw, mahawak ka na ng Bible study. Nagtuturo ka na, mga kapatid ko. Yung maturity sa Panginoon. Ganun yung gusto, yung nahanap ni Pablo. Ito yung gusto ng Diyos. In the call of maturity, believer are admonished to live in obedience. Obedience, mga kapatid ko, in the Word of God. Obedience as response to their identity as God's children. You cannot be called to be a children of God. You cannot be called to be Christian. You cannot be called to be believers if you are not obedience, if you are not response, no? To the call of church, mga kapatid ko. To the call, no? Of maturity. To the call of the Word of God, mga kapatid ko. No? Kung tinawag ka na, kailangan ito na yung makita sa atin. You will respond. Kaya maraming Kristiyano, mga kapatid ko, ang tagal na, hindi pa rin. Bakit? They are not response. Yung marinig din salita ng Diyos, parang ginawa na lang, ano ba tawag dito? Lola's by, no? Parang pampatulog na lang sa kanila, no? Lalabay, no? Lola. Si Lola kasi, mahilig mag-ano, kaya akala ko Lola eh. Siya niya na ako. Yung bibig ko kasi parang, taon nyo, nagising kayo, mga kapatid ko, no? No? Kasi tutulog na kayo, naalala ko si Lola ko eh. Kaya, Lola's bay nga yun eh. Wala, lalabay pala yun. Lalabay ba yun? Kala ko si Lala. Brother Lala, dito kasi. Yan yung sa amin, alam, dugo ko kasi Bisaya, medyo, pag binasa ko, parang ganun din yung tawag eh. Ganun din yung pandinig ko eh. Praise the Lord. Maraming salamat sa Panginoon. Hindi naman talagang gising. Mali talaga ako. Praise God, no? Amen. Salamat sa Diyos, no? Para tayong nagugulat minsan, mga kapatid ko, no? Minsan, sa paglilingkod sa Panginoon, parang may mga kirot, no? Minsan ganyan, no? Pag tinatawag ka ng Diyos, no? Minsan parang kang pinipiga ng salita ng Diyos. Sinusugatan ka, sinasaktan ka, mga kapatid ko. Pinu-purify ka, mga kapatid ko. No? Para kang binabalatan ng salita ng Diyos, parang sinasabi ng Diyos, ikaw ito. Ikaw ito. No? Ikaw ito, dati kang ganito, dati kang ganyan. No? Akala mo, pinatatamaan ka. Akala mo, kilala kasi ko nito ni Elder Sherry, kaya lagi ako pinapatamaan nito. Kilala kasi ko nito ni Elder Joy. Kilala kasi ko ni Elder Ron. Ni Pastor, alam niya yung ugali, alam niya. Kaya ako yung pinapatamaan, sigurado ako yung pinapatamaan ng preaching. No? Bisan ganun tayo, no, mga kapatid ko. Kung dumarating man, nasusugatan ka man, mga kapatid ko, kasi gusto ng Diyos ma-purify ka. Gusto ng Diyos, mga kapatid ko, ihanda ka sa isang bagay, mga kapatid ko. Kasi pagdating ng Panginoon, wala nang paghahanda. No? Gusto ng Diyos, pagdating niya, you are prepared. You are ready to meet Him, mga kapatid ko. Ikaw ay ready na para humarap sa Diyos, mga kapatid. Amen. No? Huwag nating isipin, no, kapag nangaral doon, ako kasi tamad-tamad ako, kaya ako na naman yung pinapatamaan ni Elder Sherwin. No, mga kapatid. No? No? Akala natin ganoon, mga kapatid ko. Hindi naman gusto ni Elder Sherwin. Salita naman ng Diyos yun, mga kapatid ko. No? Kung tinawaan ka, sabi nga nila, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. No? Pero pag tinamaan ka, sapul ka. No? Makapagtatago ba tayo sa Diyos? Amen. So, anong silbi ng church? Tapos, nilololasbay ka lang. No? Amen?
Ano yung silbi dito ng mga elder, tapos pinababayaan ka lang, mga kapatid ko, sa mga maling gawa. Pinababayaan lang tayo, mga kapatid ko, sa mga masasamang gawa, mga kapatid ko. No? Ano silbi namin dito? Ano silbi, mga kapatid ko? Anong espiritu din ng Diyos na hindi kumikurot sa mga puso niyo, mga kapatid ko? No? Kaya nga, meron ganito, mga kapatid ko, hinuhubog talaga, ayaw ng Diyos na yung mga anak niya ay mapintasan. Pero kung mapintasan ka, sana sa magandang salita. Huwag sabihin na, Kristiyano ka pa naman. Lakas mo magmura. No? Kristiyano ka pa naman. Ang lakas mo kumain. Okay lang yun. Ha? Ako nagbawas ako, Alder. Nagbawas ako ng kanin ngayon. Ngayon. Hindi, magbabawas pala ako, mga kapatid ko. No? Kasi medyo parang nalalakit yung bato ko. Parang kukunin na ako ng Diyos. Amen. Praise God, no? Salamat sa Panginoon, mga kapatid ko, no? Minsan gano'n tayo, no? Gusto nila, inuhubog kasi tayo ng Diyos, eh. Kailangan mag-mature tayo sa gawain ng Panginoon. Kailangan, mga kapatid ko, dati tinatawag kang baby, ngayon hindi na. No? Big baby ka na. May big naman, no? Dapat nagmamature tayo, mga kapatid. Praise the Lord. No? Yung sa NIV, iba yung word, no? Dear friends, parang ano. Friend din tawag sa atin. Dear friend, do not be surprised at varied orders that has come unto you. Test you. And thought something strange were happening to you. Sa Tagalog, parang sulat, no? Mga minamahal, huwag kayong magtaka. Ganun yung salita, no? Tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Tignan nyo? Talagang mahigpit, eh, no? Parang, alam mo yung sinturon, pagka maluwag yan, parang ang hirap, no? Kailangan mahigpit para parang fit na fit sa'yo, maganda, no? Yung pagsubok kailangan mahigpit para maramdaman mo, no? Kailangan yung pagsubok sa atin, no? Kakaiba para maramdaman mo, no? Maganda yung hindi ka nakatingin, bigla ka sasampalin, magugulat ka, di ba? Ramdam mo yun, eh. Di ba? Kukulo yung dugo mo, gaganti ka. Di ba? Yan. Dapat gano'n, no? Kailan kaya ginamit ni Apostol Pedro yung ganitong word, no? Huwag kang magtaka tungkol sa mga pagsubok. Yung mahigpit na pagsubok sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. Dumadating ito upang kayo'y subukin. Come on you to test you. No? Talagang darating ito to test. No? Naalala ko si Elder Ron, no? Nagsabi niya, no? Yung kanyang mga estudyante, bibigyan nila ng pagsubok para malaman kung qualified ka talaga sa tinatawag na honor roll. No? Tinetest bawat estudyante, no? Kayo din sa trabaho ninyo, no? 'Di ba? Kaya ka naging supervisor, kaya ka naging manager, kaya ka tumas yung position mo dahil nasubok ka. Na-test ka na that you are qualified to become in the high rank position, mga kapatid, no? Hindi lang, ilagay na natin to kasi parang pogi ito. Kasi parang maganda itong manager natin. No? Hindi naman ganun yung palantunan. No? Maganda ang damit nito, mukhang Kristiyano ito. Ito, mabango, amoy Kristiyano. Hindi ganun, no? Update ka, no? Kahit na ano yung kalagayan mo, kahit ano yung itsura mo sa harapan ng Diyos. Kaya tayo sinusubok, mga kapatid ko. Hindi naman para sabihin na para sa'yo yan yung pagsubok na yan. No?
O gustong subukin yung pagsubok na yan na ikaw ba ay pwede, no? No? Yung pagsubok, to test nga, mga kapatid ko. Sinusubok ka para makita na yung maturity mo sa Panginoon. No? Mahina ka sa pera, o mahina ka sa alak, mahina ka sa babae, mahina ka pagsusugal, mahina ka sa tentasyon, padadaanin ka sa ganung bagay. O mahina ka sa ganito, no? Padadaanin ka ng Diyos sa ganyan, ng mga kapatid ko. Susubukin ka ng Diyos. Hindi ka sinusubok para tingnan lang yung ano yung magiging reaction mo, no? Sinusubok ka ng Diyos, tinetest ka. Kasi ilalagay ka niya sa panibagong stage ng pananampalataya mo. After this, tutungkulong ka na naman sa panibago. Kaya meron tayong maturity sa Panginoon, mga kapatid ko. Kaya minsan yung pagsubok, mga kapatid ko, sabi ni Pablo, wari ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Minsan may gano'n, no? Parang wala ka na nga, tapos, no? Kaya may maniningil siya, alam niya wala kang pera. Na? Sino dito yung, alam niya wala ka ng pera, tapos may kumatok pa para maningil sa'yo, mga kapatid. No? Parang wala lang akong pera, eh, no? Tapos nawalan ka na, nasunugan ka pa. No? Minsan may mga gano'n, no? Yung mga mananampalataya, no? Pero yung mananampalataya dito, alam niyo, iba yung kanila sa atin, parang simple lang yung mga ano. Kaya hindi natin nararamdaman, hindi tayo nakakagalaw ng tulad ng galaw nila. Sa kanila hinuhuli sila. No? Binagwiwikaan sila ng hindi magaganda. Pinagsasabihan sila ng hindi magaganda. Sinasaktan sila, mga kapatid ko, ng mga hindi pangkaraniwan, mga kapatid ko. Nandun yung kanilang paglilingkod. Kaya yung kanilang paglilingkod, lalong nagiging diretso sa harapan ng Diyos. Tinutugi sila, saan man sila pumupunta, tinutugi sila. Hinuhuli sila. Nandun, mga kapatid ko, pinakakain sila sa leon, pinakakain sila sa, no? Ginagawa silang torch sa daan. Yung mga Kristiyano, mga kapatid ko, ganun yung ginagawa sa kanila. No, oras na ba? Tapusin na natin. Three things we can learn from the verse, mga kapatid ko. No? The promise of suffering, the blessing in the suffering, the purpose of suffering. Yeah. Parang sabi ko na, no? Kaya mabilis na lang ito, mga kapatid. If you are insulted, nabanggit ko na kanina yan, no? If you are insulted, no? Of the name of Christ, you are blessed. For the Spirit of glory and rest on you. No? Meron palang pangako ang Diyos kapag dumadanas ka ng tinatawag na pagsubok. No? Alala ko sa Matthew chapter 5, verse 11 to 12, mga kapatid ko. May ganitong word. Gusto kong basahin sa inyo, mga kapatid. Yeah. Blessed are you when people insult you. Yeah. Yung salita ng Diyos at saka yung sinabi ni Pablo. Narinig kasi ni Pablo ito, eh. Kaya ginamit niya yung ganitong word, mga kapatid ko. If you are insulted because of the name of Christ, narinig niya kasi sinabi ng Panginoon to. In the time, mga kapatid ko, nandun sila sa Sinai, nangaral ng Diyos sa mga apostol, sa mga tao, mga nandoon, sa mga disciples. Sabi niya, blessed are you when your people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you. No? Sabi ng Panginoon. Because of me, dahil sa akin, sabi ng Panginoon.
Sabi ron, rejoice and be glad. No? Yung Panginoon, alam nyo, pag sinabi niya isang bagay, meron kagad kasunod na praise doon sa sinabi niya. No? Kung pinagwiwikaan kayo ng hindi magaganda, kung kayo pinagsasalita ng hindi maganda, kung kayo pinag-uusig, kung kayo pinagwiwikaan ng masasamang salita, napawang mga kasinungalingan, sabi ng ating Panginoon, sabi niya, maggalak kayo. Kaya sabi ni Pablo, mga kapatid, you are blessed. Maggalak kayo, sabi ng ating Panginoon, no? At magpayapang totoo. Wow. Rejoice and be glad. At sabi ron, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Nakita niyo mga kapatid ko? Nung tapos sabihin ng Panginoon yun, kung kayo dumarating sa ganung klase ng pagsubok, ng ganung klase ng pag-uusig, no? Kung ikaw ay Kristiyano, mga kapatid ko, dumarating ka sa ganun, sabi ng Panginoong Hesus, maggalak kayo. Malaki ang ganti nyo sa langit. Yung lahat pala nating pagpapagal, yung lahat pala nating ginagawa, lahat ito'y mayroong katumbas. No? Sabi niya, maggalak kayo, malaki ang ganti nyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pag-uusig sa mga propeta ng mga naauna sa inyo. We are sending, mga kapatid ko, kaya nga, yung pangangaral ng Diyos continuously, until our time, mga kapatid ko, nagpapatuloy, at mayroong mga tinatawag na pag-uusig na paulit-ulit lang, no? Kasi sabi ng ating Panginoon, ganyan din yung mga una. Nung mangaral din ng mga propeta, ganyan din yung ginawa sa kanila. Nung mangaral din ng mga apostol, ganyan din ang ginawa sa kanila. Nung mangaral ang mga disipulo ng Diyos, ganyan din ang ginawa sa kanila. Nung mangaral yung mga pastor, ganyan din ang ginawa sa kanila. Nung mangaral yung mga tinanggap, no? Yung mga tumanggap, yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano, nung tawagin sila ng Panginoon, ganun din yung tinatanggap natin, mga kapatid ko. Alam ko marami sa inyo na nakaranas ng mga ganitong bagay, mga kapatid ko, no? Bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Hindi lang pala nahingalay sa atin ng Espiritu ng Diyos, kundi nandun kaagad yung promise ng Lord. Nandun kaagad yung promise ng Lord doon sa mga Kristiyano, mga kapatid ko. Nandun pala yung promise ng Lord. Napaganda pala ng promise niya, mga kapatid ko. Sabi niya, there is a great reward. Ayaw nga ng Diyos, no? Sa Matthew chapter 14, no? Sabi niya. Kung babasahin natin yung ano, babalikan natin yung salita ng Panginoon Diyos. No? Sabi niya, pupunta ako doon sa langit. Pupunta ako sa Ama. Babalik ako doon. Ipaghahanda ko kayo ng tahanan. Kung saan ako naroon kasi gusto ko nandoon din kayo. Yung church, promise to sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung kaaliwan ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga anak. Kaya nga nung bumaba siya rito, naranas niya ding magbata, mga kapatid ko. Naranasan niya rin yung inalimura. Siguro tayo, hindi pa nating nangangaral tayo, dinuraan tayo sa mukha. No? O siguro ikaw may dalang Bible, dinuraan ka. No? Kung hindi nyo pa naranasan, mga kapatid, ganun sa namin dadasa din. No? Yung ganung bagay, no? Para tawagin lang kayo, hindi naman. No? Siguro sa ibang bagay, maaring na ano nyo ito, na kumbaga naranasan nyo yung ganito, mga kapatid ko. No? Yung ating Panginoon, nung siya'y nasa lupa, mas mahigpit yung kanyang dinanas. No? Pero, nandun mga kapatid ko yung ginawa niyong bagay. Alam niyo mga kapatid, naisip ko. No? Naisip ko, hindi pala mga kapatid. Tumating sa akin mga kapatid ko, no, yung salita ng Diyos sa kaligtasan natin. No? Ginawa ng Diyos nung bumaba sa lupa, mga kapatid ko. No? Kasi,
Nung tayo, mga kapatid ko, no, yung ating mga free will, yung ating mga kalayaan, no, yung ating mga kalayaan, nakita ng Diyos na hindi naging tagumpay para sa atin. No. Nakita niya yung free will natin, isa ring naging daan para tayo ay mahulog sa kasalanan, mga kapatid ko. Nakita ng Diyos yung free will natin, hindi natin hinanap ang Diyos. Nakita natin yung pagbagsak ng tao nung simula pa lang, mga kapatid ko, dahil sa kanyang free will. Kaya nga tayo, mismo na ang Diyos. Kaya nung niligtas tayo ng Panginoon, hindi niya tinipid eh. No. Hindi niya tinipid, mga kapatid ko. Hindi niya inunti-unti lang, mga kapatid. Sinagad niya, mga kapatid ko, until death. No? Sinagad niya, mga kapatid ko, yung pagliligtas sa atin, no? He suffered a lot, mga kapatid, no? Para tayo ay maligtas. Kaya yung tao, yung mga Kristiyano, no? Hindi tayo pwedeng magmalaki, no? Na ako, kung kailan ako maligtas, ako ang gagawa. Kung kailan ko gustong maligtas, hindi gano'n, no? Kaya akala ng tao, kaya niyang iligtas yung kanyang sarili. Kung kailan siya dapat maligtas, paano siya dapat maligtas, no? Gagawa siya ng ganito para maligtas siya. Hindi. Isa lang yung sabi ng Bible, for the grace, we are being saved. No. Hindi mo kayang iligtas sarili mo. Hindi mo kayang gumawa. Hindi mo kailangang sabihin, bukas, maliligtas ako, tatanggap ako bukas. Hindi ka pwedeng magplano para sa kaligtasan mo. No? Wala kang kayang gawin. Wala tayong kayang gawin para sa kaligtasan natin, mga kapatid ko. Kundi ang Diyos, the sovereignty of God. Nakita ng Diyos, mga kapatid ko, sa unahan, na wala kang magagawa because of your free will. Lumayo ka na sa taas ng Diyos, mga kapatid. Because of our free will, lumayo na tayo ng gusto sa Diyos. Because of our free will, mga kapatid, bumagsak na tayo, mga kapatid ko. And for the wages of sin is death. But the gift of God, buti lang may gift. Kaya nga, for by grace, we are being saved. No? Not our works. Not our own works, ang sabi doon. Praise the Lord. Amen. Yun yung promise ng Panginoon. The blessing in the suffering. Para magkakaparehas lang. No? Pero yung blessing, yung pangako ng Diyos, iba, no? Ano ba ito? Nayo na. Ay. Sorry. Bibilisan na. Tapos na tayo, mga kapatid ko. Yeah. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, no? But praise God that you bear that name. The blessing in this suffering. No? Yung dating sa tao ay magbata na gaya ng Kristiyano ay huwag mahiya, kundi luwalhati ng Diyos sa pangalan nito. Blessing in the suffering. We have blessing. Kahit tayo nandun sa tinatawag na paghihirap, nandun yung pangako ng Diyos. No? Nandun yung pangako ng Diyos, mga kapatid ko, kahit dumadanas tayo ng meron pa rin tinatawag na blessing for the suffering. Alam niyo, mga kapatid ko, yung mula nung maging Kristiyano ka, pag dumanas ka, mga kapatid ko, ng tinatawag na mga pag-uusig ng mga problema, ng iba't ibang klaseng problema, no? Yun yung pinaka-blessing. Hindi yung nagkaroon ka ng pera, no? Hindi tumutukoy ang Diyos sa material blessing. Kapag ikaw ay dumadanas, mga kapatid ko, ng mga kabiguan, mga kapatid ko, sa paglilingkod mo sa Diyos, dumadanas ka ng mga, sabihin natin, giants of problem, no? Dilema. Dumarating sa atin yung mga dilema sa buhay. No?
Alam niyo ba yung dilima? Dilim, no? Madilim. No? Pag madilim. No? Sila dilima. Pag madilim na yung buhay natin, no? Dadating tayo sa mga bibigat. Bigat na problema. No? Yun yung blessing sa Diyos. Pag ikaw wala kang problema sa paglilingkod mo sa Diyos, wala kang pagsubok sa paglilingkod mo sa Diyos, hindi ka dumaranas, mga kapatid ko, ng mga iba't ibang klaseng problema, mga karamdaman sa paglilingkod mo sa Diyos, magtanong ka na sa Diyos. Diyos, kasali ba ako? No. Misa sa basketball, no? Pag di ka napapasahan, parang di ka kasali, no? Takbo ka lang ng takbo, papagod ka na eh. Labas nyo na ako, di yata ako kasali. No? Ganyan, no? Sa pagiging Kristiyano, ganyan mga kapatid ko. Pag di ka dumanas ng problema, di ka dumanas ng tinatawag na ayon sa salita ng Diyos, tanungin mo yung sarili mo, kasali ka ba? No? Kaya pag dumaranas ka mga kapatid ko, kang blessing yan. Pag may problema ka mga kapatid ko, no? May dumarating sa iyo, may mga karamdam, naglilingkod naman tayo. Ba't kaya tayo nagkakasakit? Magtaka, blessing yan sa Panginoon. Blessing ang tawad yan ng Diyos. No? Kung dumarating sa inyo mga kapatid yung ganung bagay, blessing yan. No? Yun ang sabi ng Bible, di naman ako nagsabi mga kapatid ko. Ayos ka? Yan, bilisan natin mga kapatid ko. Konti na lang. The purpose of suffering. Panlas na to, no? Tatlo. Parang lang. So then those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Pag dumating ka mga kapatid ko sa tinatawag na problema, no? Yung pagbabata mo, no? Yung pag-uusig, dumarating sa iyo. No? Dumarating sa iyo yung mga trials, dumarating sa iyo yung ano pa ba yung pwede nating sabihin, no? Habang naglilingkod ka, parang lalong di yata gumanda yung buhay mo, no? Sabi na ba? Tamo, mula naglingkod ka, dati marami kang pera, pati pambili ng bigas wala ka. No? Mula naging Kristiyano ka, no? Lalong dumami yung problema mo, lalong bumigat yung paglilingkod mo, lalong bumigat yung buhay mo. If you suffer according to God's will, no? Sumusunod ka naman sa kalooban ng Diyos, ginagawa mo naman lahat ng kalooban ng Diyos, but if you suffer, there is purpose of that suffering, mga kapatid ko. Praise God. Gusto kong maramdaman nyo yung nais ng Lord sa ating mga kapatid ko. Kung dumarating tayo sa ganyan, merong plano yung Diyos. Meron siyang gustong malaman, meron siyang gustong ipaintindi sa atin, mga kapatid ko. Meron siyang a great purpose for us, mga kapatid ko. Kaya kahit ikaw naglilingkod ka na, tapat ka naman sa paglilingkod mo sa Diyos, may dumarating kayo sa ganung problema. Nag-aaway buong pamilya, nagkakagulo kayo, nagugutom kayo. No? Nagkakasakit kayo, mga kapatid ko. Natanggal ka sa trabaho. Bait-bait mo naman sa trabaho, lagi kang maaga, wala kang absent. Tinanggal ka pa, mga kapatid ko. Hanap ka ulit ng trabaho, di ka kagad matanggap-tanggap. No? There's great purpose of God. No? Merong dakilang plano ang Diyos. No. Kaya tumatanggap yung mga ganito ng mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano, kasi merong gustong ipabatid sa atin ng Diyos. Gusto niyang alisin, mga kapatid ko, yung tinatawag na nasa mo dito sa mundo. Gusto ng Diyos alisin yung nasa mo sa mga makalupang bagay. Ano sinabing masama yan, mga kapatid ko? Pero inaalis ng Diyos yung appetite mo rito.
Gusto niya doon kasi meron siyang inihanda. Kaya sabi niya, continue to do good. Kung dumating sa iyo, continue to do good. No? Manatili ka, mga kapatid ko, sa paglilingkod mo. Gumawa ka ng mabuti sa paglilingkod mo. Sinabihan ka ng hindi maganda, suklian mo ng maganda, mga kapatid ko. No? Sinabihan ka ng masama, gawin mo ng mabuti, mga kapatid ko. Continue to do good. Kasi yung inihanda ng Diyos, yung malaking ganti na ginawa ng Diyos, mga kapatid ko, inahanda niyang plano para sa kanyang mga anak, mga kapatid ko. Kaya nga gusto niya, lahat ng isip mo ganoon, yung treasure mo, gusto niya, ilagak mo doon. Lahat gusto ng Diyos, ibigay mo sa Kanya. Gusto ng Diyos, i-concentrate mo yung paglilingkod mo para hindi ka mawala sa gawain ng Diyos, para hindi magbago yung isip mo. No? Kasi baka mamaya pagka nag-jackpot, nanalo ka ng mga kapatid ko, no? Baka pag grocery mo, tumama ka, bigyan ka ng 2 million, 3 million, bili ka ng ganito, ganyan, dami. No? Bumili ka ng maraming bahay, bumili ka maraming sasakyan. Baka nawala na yan. Yung puso mo nawala na sa Diyos. Baka matulad ka na kay Lot. Si Lot, nung umalis na siya, pinatakas na sila, mga kapatid ko, no? Yung asawa ni Lot, siguro maraming alahas doon na iwan. Malaki yung bahay niya, yung mga maganda niyang mga damit. Nung nasusunog na, mga kapatid ko, yung Sodom at Gomorrah, naiwan yung puso ng asawa ni Lot. Lumingon siya. Sabi ng Bible, naging haliging asin. Ayaw ng ating Panginoon, mga kapatid ko, na kapag sa paglilingkod natin, mga kapatid ko, mag-iisip pa tayo na iba pang bagay. Ang gusto ng Diyos. Kasi kaya nga ang Diyos, meron siyang tinatawag na jealous, no? Baka mahati niya. Baka mahati. Baka yung puso mo nandun sa kabunduhan pa. Nandun sa mga bagay na material pa, mga kapatid ko. Nandun pa, yung puso mo nandun pa. Gusto mo magkaroon ng magandang kotse, 2 kotse, 3 kotse. Gusto mo magkaroon ng 5 bahay. No? Baka gusto mo, baka mapunta rin, mabago yung paglilingkod mo sa Diyos. Si Lot, mga kapatid ko, no? Nung nagkaroon, tinatawag na, alam niyo po ba noon, ang Panginoon, nag-usap sila ng demonyo, mga kapatid ko, si Lucifer. Sabi ng Panginoon sa kanya, saan ka galing, Satanas? Sabi niya, parot pa rito, Panginoon. Sabi niya gano'n. Pero nakita mo ba yun sa anak ko, si Job? Oo, nakita ko yun. Sabi niya, matapat na lingkod ko yun. Nakita mo yun si Elder Sherwin? Si Elder Ron? Mga matapat na lingkod ko yun. Ha? Hindi naman matapat yun. Kasi pinagpapala mo siya, parang gano'n. Kaya lang matapat siya si Job dahil marami siyang baka. No? Yung mga anak niya malulusog, yung asawa niya maganda, yung ari-ariya niya, dami niyang ano. Kaya naglilingkod siya yung tapat niya dahil sa blessing na dumarating sa kanya. No? Ayaw naman ang Diyos ng gano'n, masasaktan siya. Pinagbalaki ka niya. Nakita mo ba yung anak ko na yan? Si Brother Abel, bago lang yan, pero nakita mo na, tapat sa akin yan. Di nga, subukan ko nga. Parang gano'n, di ba? Parang gano'n tayo sa Panginoon. No? Sa paglilingkod natin. Nung si Lot, subukin niya. Sige, subukin mo. Huwag mo na kunin yung kanyang buhay. Sabi ng Panginoon. No? Ito sinubukan. Pagkasubok na gano'n, kinuha yung kanyang mga anak, dumating yung tinatawag ng mga tulisan, mga kapatid ko, kinuha yung kanilang mga riyan, mga bakahan. Maya-maya may nag-report kay Job. Sabi siya, Master, yung mga anak mo dinukot. Yung mga kinuha lahat ng mga baka natin. Maya may dumating na naman. Master, yung ating palayan, sinunog. Maya-maya may dumating na naman. Master, binihag yung mga anak mo. Maya-maya dumating na naman. Master, yung mga tupa mo, kinuha lahat. Hanggang 0% na, mga kapatid ko si Job. Pipraise pa rin siya sa Panginoon. Di nasihan yung demonyo sa kanya. Binigyan pa siya ng mga bukol, mga kapatid ko. No? Kaya tayo minsan dumaranas tayo ng sari-sari tinatawag na problema.
hindi pangkaraniwan, sabi sa ating binasa kanina, no? Huwag kayong magtaka kung dumanas kayo ng iba't ibang klaseng problema na wari di pangkaraniwan at di pa nangyayari sa inyo. Si Pablo, si Job, gano'n, no? Magkabukol pa siya. Maya, yung tapat niyang asawa sa kanya, yung maganda, lumapit. Ano ba nangyari sa'yo, Job? Dumating yung mga kaibigan niya. Job, ano ba nangyari sa'yo? Sabi niya gano'n. Sabi ng asawa sa kanya, bakit di mo pa kasi sumpain ng Diyos? Dahil sa nangyari sa buhay mo. Para mamatay ka na. Siguro, no? Yung nandiri na sa kanya asawa niya o naasar na, mga kapatid ko, no? Nagalit na sa kanya. Dahil wala na siyang pera, wala na siyang karangyaan, no? Hindi ko na sinasabi yung mga asawa niyo gano'n na. Asawa natin, no, mga kapatid ko. Mga tapat na asawa, dapat gano'n, mga kapatid ko, no? Hindi magwiwika ng hindi maganda. Pero yung asawa ni Job, nagwika. No? Kanya, sumpay mo na ang Diyos. Si Job, sabi ni Job, nakita niya yung plano ng Diyos. Alam niya yung plano ng Diyos. Sabi niya, pupurihin mo lang ba ang Diyos dahil sa magagandang bagay na dumarating sa'yo? Pag masasama na ba, hindi mo na pupurihin ang Diyos. No? Minsan ganun tayo, no? Kung masasama na ba dumarating sa buhay natin, mga kapatid ko, kung di na ba magaganda yung dumarating, hindi ba na natin pupurihin ang Diyos? Gusto ng Diyos, bakit pinapayagan yung mga ganung klase ng problema? Kasi meron siyang dakilang plano. Meron siyang plano sa atin. Meron siyang mga plano sa anak ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos, ang kanilang tahanan, hindi rito. Amen? Yung ating kalagayan, mga kapatid ko, ang ating citizenship, hindi rito sa ibabaw ng mundong ito, mga kapatid ko. Meron pa. Kaya nga, yung ibang preacher, sabi nila, kung ikukumpara mo itong tinatanggap mo ngayon, mga problema na iba't ibang klaseng problema, yung mga suffering mo na tinatanggap ngayon, yung mga tinatawag na trials na dumarating sa buhay mo, yung mga big problems na dumarating sa'yo, yung ikututumbas mo yan sa pangako ng Diyos. From eternity to eternity. No? Diba? Diba, kahit may magandang buhay ka rito, pero nasa loob, nandun ka sa loob, nakahiga sa ospital. No? No? Ano ibig sabihin, mga kapatid ko? No? Kahit na mayaman ka, anong silbi niyan kung nasa ospital ka naman? No? Kahit na maganda yung kotse mo, pasasakayin ka sa kotse, pero nakahiga ka naman. Hindi mo nakikita sa kahit window, hindi mo nakikita, mga kapatid ko. Praise God. No? Pero tayo naglilingkod sa Panginoon. No? Kahit na konti lang yung pagkain mo, konti lang yung laman ng bulsa mo, no? Pero yung panlasa mo, masarap naman. No? Pagkain mo nga ng kanin, pakiramdam mo, fruit salad eh, no? Praise God. Amen. Praise God. Sending church. Matthew chapter 28, 19 to 20. Go therefore and make disciples all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. No? Yung pangako ng Diyos. No? Sa bawat sinasabi ng Diyos, bago matapos yung kanyang salita, kung meron siyang pinagagawa, hindi niya nakakalimutan yung isa pang magandang phrase. Kaya sabi niya, I am with you always. No? Ano yung word na always, mga kapatid ko? No? Kumbaga, kahit saan ka naroon, sa pangangaral mo ng salita ng Diyos, sa paglilingkod mo sa ating Panginoon, saan ka man pumupunta, nangangaral ka sa mga kaibigan mo, o pumupunta ka doon sa mga kaaway mo man, no? Kaaway mo, punta ka rin, batiin mo. Sensya ka na, medyo sumama lang yung loob ko sa'yo, pero hindi ako galit sa'yo. Pero huwag mo nang ulitin yun kasi masakit, no? Tatandaan ko yan. No? Praise God, no? Isa gano'n, no? Pero sabi ng Panginoon, I am with you always. Kaya ang ginamit ng Lord, yung word na always, para sabihin sa'yo, huwag ka mag-alala, sa lahat mong ginagawa, lagi mo akong kasama. Sa lahat ng pinupuntahan mo, lagi mo akong kasama.
Parang ganun ang gustong sabihin ng Panginoon. Kahit siya ka pumunta, kahit pumunta ka pa sa ilalim ng lupa, nandun ako. Sasamahan kita. Alam kayo yung kanta ng mga bata, no? Dumaan man apoy, di ako masusunog, kasama ko ang Diyos. Dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Na? I am with you always, sabi ng Lord. Kahit saan ka pumunta. Sabi niya, even to the end of the age. No? I am with you always. Kaya akala mo, mag-isa ka lang, no? May promise ang Lord sa lahat. Meron siyang great purpose sa atin, mga kapatid ko. Sabi niya, nandun ako palagi. No? Kaya nga, word you always, sa lahat ng bagay, mga kapatid ko, ng paglilingkod mo. Kahit nga natutulog ka eh. Kasama mo ang Diyos. Amen. Now, who shall I send? No? Ascending church, no? Who shall I send? Sino yung ipapadala ko? I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Sino yung papadala ko sa inyo? Sino yung papadala sa atin? And who will go for us? No? Para may pangaral yung salita ng Diyos, para may sabi doon sa tatay mo, para masabi doon sa nanay mo, para masabi doon sa kapatid mo, sa tita mo, sa pamangkin mo, no? Sa kaibigan mo, who shall I send? Sabi ng Lord. Doon sa kamag-anak mo, sa kabilang bayan, sino isasend ko? Who will go for them? Sabi ni Prophet Isaiah, the young prophet, mga kapatid ko, then I said. Sabi ni Propeta Isaiah, nung marinig niya yun, even sa kanyang kabataan, no? Alam natin, mga kapatid ko, si Isaiah, the young prophet, no? Bata pa siya. No? Hindi pa siya siguro dumating sa maturity. Pero nung marinig niya yung salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, sino yung papadala ko? Sino yung dadaling ko doon? Sabi ni Prophet Isaiah, then I said, sabi niya, here I am. No. Saan nasasabi natin sa puso natin yan, Lord? Ipadala mo ako sa kanila. Gamitin mo para ako sa nanay ko. Gamitin mo ako para sa tatay ko. Gamitin mo ako para sa kapatid ko. No? Gamitin mo ako para sa tita ko. No? Gamitin mo ako doon sa mga kamag-anak ko. Gamitin mo ako, Lord. Send me, Lord. No? Sana mayroon tayong ganun, mga kapatid ko. Tulad ni Prophet Isaiah, may ganun tayong mga kapatid ko, espiritu, mga kapatid. Kung walang magmamahal sa kanila, sinong magmamahal sa kanila? No? Lord, here I am, sabi ni Prophet Isaiah. Send me. Praise the Lord. Tayo tayong lahat, mga kapatid, habang tinatawagan natin yung UPM. Praise God. Sabi nila, if you suffer, it should not be a murderer or thief or any kind of criminals or even as a meddler. Ngunit kayong magbata ng sino man sa inyo na gaya ng mga mamamatay tao. No? Mga magnanakaw, mapagawa ng masama, gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. No? Hindi tayo nakikialam, mga anak ng Diyos, hindi tayo nakikialam sa mga bagay ng iba. No? Hindi tayo nangihimasok sa buhay ng ibang tao. Hindi natin pinaghihimasukan, mga kapatid ko, yung buhay ng ibang tao. No? Sa 17, sabi din, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Oh, hallelujah.
Nagtatanong ang Diyos, mga kapatid. No? Ano kaya ang magiging bunga? Ano kaya ang magiging para sa kanila? No? Sa mga hindi nakatanggap sa Panginoon, na hindi sumunod sa salita ng Diyos. At sa 18, ang sabi doon, it is hard for the righteous to be saved. What will become of the ungodly and the sinner? Ano pa kaya doon sa mga... Kung tayong mga lingkod ng Diyos, sabi doon ni Apostol Pedro, kung bahagya pa sa atin na tayo baligtas. No? Kung ang mga matuwid, tinawag na righteous, yung mga matutuwid, tayong mga matutuwid, no? Tayong mga anak ng Diyos, tinawag tayong matuwid sa harapan ng Diyos. No? Sabi doon, ano kaya para sa kanila? Kung walang mga ngaral sa kanila, kung walang magdadala sa kanila sa gawain ng Panginoon, no? Kung ang church na to ay walang pakinabang, no? Para magdala ng kaluluwa, sino magdadala para sa kanila? Sino magmamahal para sa kanila? Ano yung kaligtasan para sa kanila? Oh, hallelujah. Let us bow. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo. Send me, Lord. Send us, oh God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Isus. Hayaan mo manatili sa puso namin ang iyong salita. Manguna ka sa amin, Panginoon. Glorify your name, Lord. Ikaw ang mataas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. In Jesus' name.